Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Daryl. Taong 2003, probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, huminto na sa pag-aaral si Daryl. Kakamatay lamang ng ina at nabaon sila sa utang dahil sa pagpapagamot dito. Naaawa naman si Daryl sa amang si Mang Pilipo dahil bukod sa isa itong kargador sa daungan ng bapor, pasanin din ito ang lahat ng problema na meron ang pamilya. At para matulungan ng binata ang ama sa pagbabayad ng kanilang pinagkakautangan, naging isa rin itong kargador. Nagsimula sila ng ama sa pagkakargador mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hirap na hirap si Daryl lalo't muntik na rin siyang mapilayan sa pagbubuhat ng bagahe ng mga pasahero. Ngunit nang tumagal, nasanay na lamang ang katawan. Naging batak na sa trabaho kagaya ng ama. Pero ng mga sandaling yun, nagkakaedad na din si Mang Pilipo. Kaya kapag umuuwi sila galing sa trabaho, nagpapahilot ito kay Aling Ursula, isang matandang babae na bagong kapitbahay. Mga 3 buwan na itong nakatira sa lugar. Nakagaanan na nila ng loob ang matanda dahil mabait ito sa kanila. Mura lang din ang sinisingil ng ginang kapag nagpapahilot si Mang Pilipo. Kaso nga lang, may napapansin ang mag-ama sa matandang manghihilot. Wala itong pamilya at tuwing hapon lamang lumalabas ng tahanan. At sa tuwing tinatanong ni Mang Pilipo ang tungkol doon, nagdadahilan ng matanda na tulog pa siya tuwing umaga. Kapag tanghali naman, hindi siya lumalabas dahil mainit. Naniwala naman si Mang Pilipo sa matanda. Pero dumating ang araw na merong natuklasan si Daryl. May isang batang lalaki na kabaryo nila ang nagbalita sa kanya. Ang pangalan nito ay Makoy. Tagalako ng pandesal. Ang sabi ng bata noong bumili siya ng tinapay, nakita ng ina kagabi si Manang Ursula. Nasa sapa ang matandang babae, nakatuwad at nakatingala sa kabilugan ng buwan. Alam ng nanay ni Makoy na aswang lamang ang gumagawa ng ganong ritual para magbagong anyo. Natawa naman si Daryl nang marinig ang kwento ni Makoy. Mabuti tulog pa si Aling Ursula. Hindi pa lumalabas ng bahay. Malakas pa naman yung pagkakakwento mo. Makoy, nako. Kapag narinig niya yan, magagalit talaga yun sa'yo. Wika ni Daryl. Patuloy lamang ito sa pagtawa. Hanggang sa maya-maya pa, may binulong siya kay Makoy. Baka naman dumudumi lang si Aling Ursula. Ano ba naman kayo ng nanay mo? Kung ano-ano yung iniisip. Hindi totoo yung mga aswang. Kwentong bayan lang yan, oh. Tsaka tandaan mo, Makoy, kubo lang yun tirahan niya at siguradong walang palikuran yun. Kaya wala siyang mapagpipilian kundi ang dumumi sa sapa. Yun yung pinakamalapit eh. Dagdag ni Daryl. Natawa na rin si Makoy. Oo nga kuya, mukhang tama ka. Ewan ko ba kay nanay kung bakit naniniwala siya sa ganun. Sige na kuya, maglalako na po ako. Pagpapaalam ng bata. Papasok na sana ng tahanan si Daryl para maligo nang mapansing bukas ang bintana ni Aling Ursula na kaninang nakasarado. Kaya sa isip ni Daryl, baka narinig ng matanda ang kwento ni Makoy. Baka magalit din sa kanya gawa ng pinag-uusapan nila ang matanda. Pero napailing na lamang si Daryl at sinabi sa sarili,
na baka kusang bumukas ang bintana dahil sa hangin. Pumasok na ang binata sa loob ng tahanan. Matapos maligo at kumain, sabay na sila ng ama na nagpunta sa pier para muling magbanat ng buto. Noong araw na yun, maraming pasahero ang bumababa ng barko. Maraming nagpapabuhat ng bagahe kaya pagod rin ang katawan ng mag-ama. Kaya laking pasasalamat nila dahil mabilis na pumatak ang kinahapunan. Marami na silang perang naipon, kaya napagpasyahan ng mag-amang umuwi. Magdidilim na rin ng mga sandaling yun, kaya sumakay sila ng jeep at pagkatapos, nilakad na lamang nila ang daan papasok sa baryo. Habang naglalakad, nadaanan nila ang tahanan ni Mang Celso, may-ari ng mga manok panabong. Subalit na mga oras na yon ay wala ng mga manok sa bukid. Nagkataon namang lumabas si Mang Celso. Nakita sila at binati. Pero halata ni Daryl na may tinatagong kalungkutan ang matanda. Kaya natanong niya ito. "O Mang Celso, mukhang malungkot yata kayo ah. Ano po bang nangyari? Tsaka, bakit wala na yung mga manok ninyo? Naibenta niyo po ba?" Wika ni Daryl. Ngunit napailing na lamang ang matanda at kita ang galit sa muka. "Hindi nga eh. Hindi ko siya binenta. Merong sumalakay kagabi kaya sila naubos." Wika ni Mang Celso. Dagdag pa nito, namatay rin ang kanyang aso. Kaya hindi na malaya ng matanda ang pag-atake ng aswang. Madalas kapag may umaaligid sa kanilang tahanan, kagaya ng magnanakaw, kagad tumatahol ang aso ng matanda. Kaya alam ni Mang Celso na aswang ang nanlalakay sa kanya kagabi. Dahil pagsapit ng umaga, nadatnan niya ang aso sa kagulat-gulat na kalagayan. Wakwak ang leeg at naubos na ang dugo. Samantalang yung mga manok naman ay putol ang ulo. Kinilabutan si Daryl nang marinig yun. Pero may komento ang ama tungkol sa sinapit na mga alagang hayop ni Mang Celso. Oo nga no. Imposible namang tao ang gagawa nun. Isipin nyo, pinagpuputol yung leeg na manok panabong ninyo. Dahil kung tao ang may gawa nun, nanakawin lang yung manok nyo panigurado. At hindi ganon ang gagawin. Wika ni Mang Pilipo. Tama ka dun, Pilipo. Ubus na yung dugo ng mga manok ko eh. Sayang naman. Sus Joseph na buhay ito, oo. Matagal na panahon ko rin pinalaki yung mga alaga kong yon. Tapos, mapupunta lang pala sa wala yung pinaghirapan ko. Eh kapag natsyempohan ko lang yung salot na yan, siguradong puputulan ko rin siya ng ulo. Wika ni Mang Celso. Sumang-ayon si Mang Pilipo sa sinabi ng matanda. Pero pinag-iingat niya ito at sinabihang maglagay palagi ng pangontra. Subalit ang sagot ni Mang Celso, hindi na kailangan. Dahil sa oras na matsyempohan niya ang nilalang, tatadtarin niya ng taga ang katawan. Kaya naman hinayaan na lamang ng mag-ama ang matanda at nagpaalam ng umuwi. Nung nakauwi na ay kumatok si Mang Pilipo sa pintuan ng kubo ni Aling Ursula. Tumagal din ng ilang minuto pero hindi pa din siya nito pinagbubuksan. Tinatawag na din ito ni Daryl. Pero hindi pa din tumutugon ang ginang. Kaya sa palagay nila, ayaw muna nitong magpa-istorbo. Siguro ay may ginagawa ang matanda sa loob. Kaya namang kahit masakit ang katawan ni Mang Pilipo, tiniis na lamang niya at si Daryl na ang nagmasahe sa kanya. Pero magmula ng sandaling yun, gabi-gabi nang nakakarinig ng pagaspas ng mga pakpak si Daryl sa labas ng tahanan.
Naaalimpungatan siya kapag nadidinig ang ingay. Nagsisimula yon sa oras ng 1:00 na madaling araw hanggang 4:00. Ang buong akala ni Daryl ay baka paniki lamang yun na naghahanap ng madadapuan. Kaya hindi lang niya gaanong pinagbigyang pansin. Pero sumapit ang isang gabi na talagang naririndi na sa mga ingay si Daryl. Halos 3 oras na niya itong naririnig. Kaya hindi siya makatulog na maayos. Kumuha ng tirador si Daryl at lumabas ng tahanan. Pero pinagsisihan niya ang ginawa niyang yun. Nadatnan niya ang isang malaking ibon na nakadapo sa punong lansones. Sa maniwala man kayo sa hindi, nagliwanag ang mga mata ng nilalang. Kitang-kita niya na bumuka ang tuka ng ibon at dahan-dahang merong lumalaylay. Akala ni Daryl ay baka may nakuhang bulate. Pero nang makita niyang mabuti yung malapot na laway na nakabalot sa mahabang bagay na yun, dito napagtanto ni Daryl na dila pala ito ng nilalang. At ang malaking ibon na nasa kanyang harapan, maliwanag na isa palang aswang. Kahit nanginginig ang kamay ni Daryl, tinirador niya ang ibon. Sumablay ang pagtira pero lumipad na ito palayo. Kaya pumasok na siya sa takot na baka balikan pa ng nilalang. Hindi siya makapaniwala na mga sandaling yun. Ang buong akala niya ay panaginip lamang ang lahat. Pero nang subukan niyang sampalin ang sarili, naramdaman niya ang paglapat ng palad sa muka. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Nagkaroon pa ng konting latay ang pisngi. Dito niya na lamang totoo ang lahat ng nakita. Pilit pa din niyang pinikit ang mga mata kahit hirap na sa pagtulog. Mabuti at naisip niyang magdasal at humingi ng gabay sa Panginoon. Kaya pagkalipas ng ilang oras, tuluyan na din siyang nakatulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, naikwento ito ni Daryl sa kanyang ama. Ano kayang kailangan ng aswang na yun at umaaligid sa tahanan natin? Mukhang punteriya tayo ng tarantadong yun anak. Kaya kailangan nating magsaboy ng asin sa labasan. Baka kasi matsyempohan tayo isang gabi at makapasok ng tuluyan sa bahay natin. Wika ni Mang Pilipo. Naniniwala ito sa kwento ni Daryl. Kaya naman lumabas sila at nagtulungang maglagay ng pangontra. Konti pa lamang ang nalalagay nila nang lumabas ng tahanan si Aling Ursula. Nakita nilang nakabalabal pa ang matanda. Talagang balot na balot ang buong katawan. Meron akong alam na mas epektibong pangontra, Pilipo. Wika ni Aling Ursula. Kaya napahinto ang mag-ama sa ginagawa at nagtanong si Mang Pilipo. Abay, ano po ba yun, Aling Ursula? Teka, paano niyo pong nalaman na ginagambala kami? Tanong ni Mang Pilipo. Natawa si Aling Ursula sa tanong nito. Sumagot ang matanda na tuwing gabi. Meron siyang nakikita mula sa bintana na isang malaking ibon na nakadapo sa sanga ng puno. Dagdag pa ni Aling Ursula. Sa tingin niya ay sabik sa dugo ang elementong yun para ito'y lumakas. Ang mabisang pangontra para sa ganong elemento ay langis. Wika ni Aling Ursula. Meron itong inilabas na langis mula sa bulsa ng saya at inabot kay Mang Pilipo. Nagtaka si Daryl dahil kakaiba ang langis at manilaw-nilaw pa. Sigurado po ba kayo nagagana ito, Aling Ursula? Tanong ni Mang Pilipo. Punta talaga ang langis na ito at pampataboy ng masasamang elemento. Tugon ng matanda.
May tiwala naman si Mang Pilipo sa matanda. Kaya hindi ito nagdalawang isip na isaboy sa palibot ng tahanan ang langis. At hindi na itinuloy ang paglalagay ng asin. Matapos yun, nagpahilot si Mang Pilipo sa matanda. Humingi pa ng dispensa si Aling Ursula kay Mang Pilipo dahil hindi siya nakapaghilot noong nakaraan. Nagpaliwanag ito na masama ang pakiramdam. Naunawaan naman ni Mang Pilipo at pinaniwalaan ng paliwanag na matanda. Pero sa tuwing nagpapahilot ang ama ni Daryl kay Aling Ursula, meron siyang napapansin na pagbabago sa ama. Tila bigla itong pumapayat na para bang namumutla. Samantalang si Aling Ursula naman, tila lalong umaaliwalas ang muka. Yung tipong bumabata ng 1 taon yung itsura. Siya nga pala, hindi binabantayan ni Daryl ang ginagawang paghihilot na matanda sa ama. Pero isang hapon, napagpasyahan niyang bantayan ang ginagawang panghihilot ng ginang. Pero hindi siya nagpahalatang tumitingin. Sa salas nakapwesto sila Aling Ursula. Samantalang si Daryl naman ay nakatago sa sulok at inaabangan kung may maling gagawin ang matanda. Sa una ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Minamasahi lang ang ama ng dahan-dahan sa likod. Hanggang sa maya-maya pa, napupunan niyang nagsisitaasan ang buhok ni Aling Ursula. Tapos kumilos ito ng kakaiba. Biglang tumabingi ang ulo. Yung mga braso rin ay tinubuan ng makakapal na balahibo. Kaya naman, kunwari bumahing si Daryl para malaman ni Aling Ursula na naroon siya. Napatigil naman ng matanda at binati ito. Oh, Daryl, kanina ka pa ba dyan? Akala ko matutulog ka na dahil sobrang pagod ka kanina sa pagbubuhat. Wika ni Aling Ursula. Nagbigay naman ng palusot si Daryl. Matutulog na talaga ito kaya nga lang, nakalimutan niyang kunin yung mga sinampay sa labas. Nanginginig pa ang boses ni Daryl dahil nakumpirma niyang merong tinatago yung matanda. Hinala niya ay isa itong aswang. Mabuti na lamang ay hindi na rin nagtagal pa si Aling Ursula. Nagpaalam na itong babalik na sa kubo matapos hilutin si Mang Pilipo. Subalit nakita ni Daryl na maraming pantal sa leeg ang ama. Teka tay, ano pong nangyari dyan sa leeg nyo? Napakadaming pantal oh. Tanong ni Daryl. Hindi ko rin alam anak. Basta, ngayon ko lang naramdaman yung hapde matapos mong ipaalam sa akin. Baka naman kagat lang ng lamok. Baka hindi ko namalayang kanina pa kinakagat na pala ako. Pakisara yung bintana at pintuan anak ka, para hindi na makapasok yung maraming lamok. Tugon ni Mang Pilipo. Sinunod ito ng binata at matapos yun, nagapunan na sila at natulog sa kani-kanilang kwarto. Pero biglang naalimpungatan muli si Daryl sa pagsapit na madaling araw. Dahil naman ito sa pag-angil ng isang aso. Ang nakapagtataka doon, dire-diretso lamang ang ingay na tumagal ng 1 oras. Kaya naman napabangon si Daryl para tumingin sa bintana. Pero pinagsisihan niya kung bakit niya pa ito ginawa. Dahil kitang-kita niya sa labas ang isang malaking asong walang mga balahibo. Namumula ang mga mata. Paikot-ikot sa tahanan na para bang nagmamatsyag. Pero hindi nagpadala sa takot si Daryl. Kinuha niya ang lalagyan ng asin at mabilis na sinabuyan ang elemento. Lahat ng laman ng garapon ay tinapon niya sa labas, matamaan lamang ang nilalang. Maswerte namang nasapul niya ito kaya tumakbo na yung aso palayo sa bakuran. Labis na natakot si Daryl.
pero kinakailangan niyang bantayan ang tahanan para hindi na muling makalapit ang aswang. Nang biglang makita niyang pumasok si Aling Ursula sa kubo, mukhang nanggaling ito sa labas. Dahil yung suot na damit ay may bahid ng putik na parabang lumusot sa kung saan. At dahil dito, napagtibay ng binata na tama ang hinala. Kahit na nangangamba si Daryl na baka lumapit muli sa bakuran ang elemento, napagpasyahan ng binatang matulog dahil may trabaho pa bukas. Pagsapit ng kinabukasan, kagad itong binalita ni Daryl sa ama. Ano ka mo anak? Merong aswang na tumapak sa bakura natin kagabi. Bakit di mo ko ginising para maitaboy ko ha? Teka, parang hindi naman yata epektibo yung langis na bigay ni Aling Ursula eh. Wika ni Mang Pilipo. Hindi ko na lang po kayo ginising, tay. Pero nasabuyan ko naman ng asin yung aswang eh. Pero meron akong sasabihin sa iyo, tay ha. Sana wag niyo itong mamasamain. Tugo ni Daryl. Kaya natanong ni Mang Pilipo kung ano yun. Ang sagot ni Daryl, may duda siya na aswang si Aling Ursula. Pero inaasahan na ng binatang tatawanan lang siya ng ama dahil hindi ito naniniwala. Paano nangyari yun anak? Napakabait sa atin ni Aling Ursula. Itinuring nga tayong pamilya eh. Saka matagal na natin siyang kakilala. Ikaw talagang bata ka, oo. Nagiging mapanghusga ka na. Muling wika ni Mang Pilipo. Kahit na hindi naniniwala ang ama, nagsabi na lamang si Daryl na magbulsa ito ng bawang sa tuwing hinihilot ni Aling Ursula. Kung sakaling lumayo ito, isa lamang ang ibig sabihin. Totoo nga ang kanyang hinala. Kaya ng mga sumunod na araw, nagkaroon ng plano ang mag-ama. Kagaya ng dati, sa tuwing umuwi galing sa trabaho ay nagpapahilot si Mang Pilipo kay Aling Ursula. Niyaya nila ang matandang pumasok ng tahanan. Tumuloy naman ang matanda. Pero nakita ni Daryl sa mukha ng ginang ang pagdadalawang isip. Paano ba naman? Nagsabit sila ng bawang sa taas ng pintuan. Kaya napagpasyahan itong hindi na pumasok. Nagdahilan ng matanda na nangihina siya at mukhang inaatake na naman ng sakit. Merong sakit na hika si Aling Ursula. Pero may tanong si Daryl sa matanda. Aling Ursula, kanina ko pa napapansin yung braso mo nung nakabalot ng tela. Ano po bang nangyari dyan? Nalapnos yan ano? Tahas ang tanong ni Daryl. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Aling Ursula nang magtanong ng ganun si Daryl na parang napikon. Hindi ito nalapnos, bata. Kaya kung maaari lang, huwag niyo na akong piliting manghilot. Gusto ko nang magpahinga. Liwanag ba? Wika ni Aling Ursula. Pero kagad kinuha ni Daryl ang isang garapong asin at muling humarap kay Aling Ursula. Ito ang dahilan kung bakit nalapnos yung balat nyo, no, Aling Ursula. Dahil isa kayong aswang at napatunayan ko na yon. Walang hiya ka? Pati ba naman yung tatay ko? Lihim mong sinisipsipan ng dugo habang hinihilot mo. Tapos pinatay mo pa yung mga alaga ni Mang Celso. Isa kang impakto. Hindi ko nahahayaang mangyari pa ito sa ibang tao. Nagtiwala pa naman kami sa inyo, Aling Ursula. Humanda ka sa akin. Sigaw ni Daryl habang dumadakot ng asin. Sa pagtama ng mga butil ng asin sa balat ni Aling Ursula, kitang-kita ni Daryl na nangitim ang kutis na matanda. Umiinda ng sakit na parabang napapaso.
Natuklasan din nila na merong matutulis na ngipin ang matanda. Kaya nagpatuloy lang sa pagsaboy ng asin si Daryl. Sigaw ng sigaw si Aling Ursula na mga sandaling yun. Hanggang sa napadapa ito at tila hayop na gumapang palabas ng tahanan. Hindi na nila sinubukang habulin ang elemento dahil alam nila. Lumusot na ito sa masukal na lugar. Pero kahit magagabi na, pinuntahan nila si Mang Adolfo, isang kilalang manggagamot sa kabilang baryo. Ibinalita nila sa matanda ang tunay na pagkatao ni Aling Ursula. Sa palagay ko, kinukuha lang na matandang yon yung loob ninyo. Nang sa ganun madali na lang kayong maisahan. Ginagamit niya yung panghihilot para pasimpleng makasipsip ng dugo gamit ang mahaba niyang dila at yung langis na binigay niya sa inyo. Hindi yon tunay na pangontra. Sa halip yung langis na yon ay nagpapalawak lalo ng kanyang teritoryo upang hindi malilimitahan yung pagpunta niya sa inyong tahanan. Ituro niyo sa akin yung bahay ng matandang yon at sa ayaw o gusto niya, papalayasin ko siya sa lugar ninyo. Wika ni Mang Adolfo. Kaya sinamahan nga ito nila Daryl at Mang Pilipo papunta sa kubo ng aswang. Hindi pa man sila nakakapunta sa tahanan. Laking gulat nila nang bigla silang tinambangan ng 3 malalaking aso sa daan. Umaangil ito habang titig na titig sa kanila. Mabuti na lamang at merong dalang buntot page si Mang Adolfo. Samantalang si Mang Pilipo naman ay itak. Nang akmang lulusob na sana sa kanila ang mga aso, hinawakan ni Mang Adolfo ang habak sa kanyang bewang. Nagusal ng orasyon at winasiwas ang latigo. Nakatanggap ng latay ang 3 aso na tila nasayaran ng patalim sa balat dahil duguan na ang mga ito. Samantalang si Mang Pilipo naman, hirap na hirap sa pagtaga. Sintigas ng bato ang kalamnan ng mga aso ayon sa kanya. Mabuti na lamang, nakakaiwas sina Daryl at Mang Pilipo sa mga pag-atake. Hanggang sa hiniram ni Mang Adolfo ang itak ni Mang Pilipo. Inusalan niya ito ng dasal hanggang sitinaga ang isa sa mga aso na halos maputulan ng paa. Pero kagad itong lumayo pati na ang mga kasamahan. Mukhang natakot na baka mapatay sila ni Mang Adolfo. Matapos ang madugong labanan, dumiretso na sila sa tahanan ni Aling Ursula. Wala naman silang nakita na kakaiba sa loob ng tahanan. Maliban na lamang sa langis na pinapahid nito sa katawan at iilang piraso ng mga buto na ang hinala ng albularyo ay sa tao. Dito lang din napagtanto ng mga ito na baka isa sa mga aso na kanilang nakaharap kanina ay si Aling Ursula. Magmula nun, naging abandonado na ang tahanan ng matanda sa paglipas ng maraming taon. Marahil ay natakot na itong bumalik, lalo't kumalat na ang tungkol sa pagkatao. Pero noong taong 2008, namataan si Aling Ursula ng isa sa kalugar nila Daryl. Nakita nito ang matanda sa kabilang baryo. Nasa palengke na yung manghihilot. Putol ang isang paa at nakasaklay na lamang. Ang isa sa kinagulat ng nakasaksi, bumata ng 10 taon ang itsura nito. Mukhang nakakabiktima pa ng tao sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Ang dila nga pala ng aswang sa hindi pa nakakaalam, manipis lamang ito. Kapag natusukan ang sino man ng dila sa leeg, sadyang walang mararamdaman kaya hindi napapansin ng biktima. Susundan pa sana ng nakasaksi si Aling Ursula, pero natabunan na ito ng maraming tao. Hanggang doon na lamang ang pagpapakita ng matanda.
Dahil dumaan pa ang maraming taon, wala nang naging balita pa kay Aling Ursula. Walang nakakaalam kung buhay pa ba ito o matagal na ring patay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Oliver. Taong 1990. Probinsya ng Negros. Ang tunay na kaibigan na ay hindi kay iiwan anuman ang mapagdaanan. Ikaw, handa ka bang gawin ang lahat mailigtas lamang ang buhay ng kaibigan? Ang kwentong ating tampok sa araw na ito, tungkol sa samahan ng tatlong magkakaibigan na humarap sa isang pagsubok na kahit sa panaginip, hindi nila akalaing mangyayari sa totoong buhay. Ano pare? Anong ganap natin? Inom tayo para naman kahit papaano mapasukan ng alkohol ang katawan natin. Wika ni Benjamin. Loko, ibang alkohol naman yung gusto mo eh. Alam mo namang hindi umiinom ng alak yung si Oliver. Wika ng isa pang kaibigang si Lucas. Uy, umiinom naman ako no. Wag lang sobra. Kasi hindi ko alam yung ginagawa ko kapag nalalasing ako masyado eh. Tugon ni Oliver. Ayun naman pala di punta na tayo sa bar. Sakto may bagong bukas malapit lang. Baka may bebot pa nga doon Yan, diyan ka magaling. Tapos kapag nagkatulo ka, iiyak ka na naman sa amin ni Lucas. Inom lang, wag nang sabayan ng kalokohan. Kaya nga, ang hilig mo sa babae. Mas maganda ngang mag-isa eh. Walang asawa o kasintahan. Kapag wala kang karelasyon, walang magbabawal sa'yo. Kaya nga, tikim-tikim lang Wala naman akong sinabi na maghahanap ako ng nobya. Pag-uusap na magkakaibigan. Napailing na lamang ang dalawa sa sinabi nito. Babaero ka talaga no? Kahit kailan di ka na nagbago. Wika ni Oliver. Si Benjamin magbabago? Naku, malabo ata yan. Baka magkasakit yan pag walang babae. Tugon ni Lucas. Aba, grabe naman kayo sa akin. Parang hindi mga kaibigan Wika ni Benjamin. Nagpaawa pa ito at umakto na tila nasaktan sa sinabi ng kaibigan. Bah, grabe ang drama. Parang ewan ka lang Sige, pagpatuloy mo yan. Tapos lumabas ka. Magpakembot-kembot ka. Pangasar ni Oliver. Ginawa niyo naman akong ewan yan. Lalaki ako, no? Wika ni Benjamin. Nagtawanan ang mga ito sa sinabi ng binata at napailing ang dalawa. Bagay naman sa'yo pare. Tapos mag-abang ka sa labas ng lalaki. Sabihin mo, psst. Hindi na natapos pa ni Lucas ang sasabihin dahil binatukan na ito ni Benjamin. Aba loko to Ginawa niyo pa akong bugaw. Kayo na lang. Mas bagay yun sa inyo Tugon ni Benjamin. Patuloy lamang sa pagbibiroan ng mga ito. Hanggang sa nakatanggap ng tawag mula sa amo si Oliver. Kaya naman kinakailangan itong magpaalam sa mga kaibigan. Habang papunta sa trabaho, may nakabunggo si Oliver na isang babae. Madungis ito at may daladalang lata. Mag-iingat ka. Malapit na ang paghukom. Manalig tayo sa Diyos para mailigtas. Kayo ng mga kaibigan mo. Iwasan niyo ang pagbiyahe dahil susundan kayo ng kamalasan.
Wika ni Aling Corazon. Kilala ito ng binata dahil matagal niya na itong nakikita. Ito Aling Corazon oh. Kumain po muna kayo. Kung ano na po yung sinasabi niyo sa akin eh. Wika ni Oliver. Sabay abot sa pagkaing dala. Nababaunin sana sa trabaho. Maraming salamat, Oliver. Ingat ka sa trabaho. At yung sinabi ko, wag na wag mong kakalimutan. Pasigaw na wika ni Aling Corazon. Kahit nasa tabi lamang niya ang binata. Napailing na lamang si Oliver sa sinabi nito. Sumakay na ang binata sa pampasaherong jeep. Nang makarating sa trabaho, kagad nagsimula si Oliver at napansin nitong halos nakapatay ang lahat ng ilaw sa kanilang kumpanya. Kaya naman nagtaka ang binata. Maligayang kaarawan, Oliver. Nagulat ka ba namin? Wika ni Levi. Amo ni Oliver. Laking gulat ng binata dahil naroon na ang dalawa niyang kaibigan. Oh, ang bilis niyo namang nakapunta dito. Di ba iniwan ko kayo kanina? Tanong ni Oliver. Pinasundo ko sila kanina habang nakikiusap ka doon sa matandang babae. Nadaanan ka pa nga nila eh. Tugon ni Levi. Salamat boss ha. Napakabait mo talaga tsaka nakalimutan ko rin kaarawan ko ngayon eh. Sa sobrang pagkabala ko. Ay sus, nagparinig na nga ako kanina sa'yo kaso ang hina mo mintindi at mukhang nakalimutan mo talaga. Wika ni Benjamin. Yan ang tinatawag na senyales na tumatanda na ang isang tao. Nagiging makakalimutin na. Sabat ni Lucas. Nagtawanan ang mga ito at napailing na lamang si Oliver. Nagdiwang sila ng kaarawan ng binata. Nag-inuman. Nagkantahan ang mga ito. Labis na saya ang naramdaman ng binata. Dahil nakalimutan man niya ang espesyal na araw sa buhay. Naalala naman ito ng mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Matapos ang kasiyahan, ipinahatid na ni Levi ang magkakaibigan at labis na nagpasalamat si Oliver sa amo. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo ni Oliver ngunit pumasok pa rin ito sa trabaho. Aba, nakapasok pa rin kahit na maraming nainom kagabi. Bilib talaga ako sa'yo, Oliver. Wika ni Levi. Napangiti naman ng binata dahil sa sinabi ng amo. Ganun naman po dapat, di ba? Balanse ang oras at kailangan responsable. Tugon ni Oliver. Mabuti yan. Nga pala, Oliver. Aayusin ko itong kumpanya. Isang buwan na walang pasok pero huwag kayong mag-alala. Dahil kahit nasa bahay kayo, sasahuran at may trabaho pa rin kayo. Wika ng amo. Namangha ang lahat lalo na si Oliver. Dahil sa wakas, matutuloy na ang plano nilang magkakaibigan na bumiyahe sa malayong lugar kagaya ng dati. Sinipagan lalo ni Oliver at tumaas pa ang posisyon sa trabaho. Matapos yun ay kagad sinabi ni Oliver sa mga kaibigan ang magandang balita. Uy, mukhang matutuloy na yung pagbiyahe natin ah. Aayusin daw yung kumpanya namin at bibigyan kami ng trabaho ni boss na gagawin lang sa bahay pang isang buwan. Tatapusin ko kagad yun para may oras tayo. Para magawa natin yung plano natin noong nakaraang taon. Wika ni Oliver. Talaga? Magandang balita yan pare. Matutuloy na rin yung pagbibitch natin. Tugon ni Lucas. Natawa naman si Benjamin at napatayo. Hindi na ako makapaghintay.
Ang tanong matatapos mo kaya kagad yung trabaho mo? Tanong ni Benjamin. Napasimangot naman si Oliver sa tanong ng kaibigan. Napaka-negatibo talaga nito. Aba syempre aayusin natin yun. Hindi ko hahayaang hindi matuloy. Tulungan niyo ko syempre. Tapos sagot ko na yung gastusin sa pagkain ano. Tugon ni Oliver. Kagad namang pumayag ang dalawa sa sinabi ng binata. Dali-daling sinimula ng mga ito ang gawain ni Oliver. At sa loob lamang ng 1 linggo, natapos kagad nila ang trabaho. Grabe nagawa natin yun. Hindi na ako makapaghintay na magtampisaw sa dagat. Wika ni Lucas. Kagad na isinumite ni Oliver ang nagawa sa amo. Diretsyong nagpaalam na ito na kagad namang pinahintulutan ni Levi. Kinabukasan, kagad bumiyahe ang magkakaibigan papunta sa Iloilo. Doon nila sinulit ang bawat sandali. Samantalang si Benjamin naman, merong nakilalang dalaga na nagngangalang Ami. Mga pare, si Ami pala. Kasintahan ko. Ang ganda no? Aba syempre naman. Napakagwapo ko Wika ni Benjamin. Teka, tama ba yung narinig ko o baka nagkamali lang? Ito? Nobya mo? Weh, hindi nga. Tanong ni Lucas. Natawa naman si Oliver sa sinabi ng kaibigan at sinabayan pa ang trip nito. Oo nga naman pare, may punto si Lucas Baka mamaya nilalagnat ka lang tsaka para naman sa'yo miss, huwag mong seryosohin itong kaibigan namin. May lahing babaero yan Pagbibiro ni Oliver. Napasimangot naman si Benjamin sa mga sinabi ng dalawang kaibigan. Ngunit hindi naman pinansin ng dalaga ang sinabi ng dalawa. Naku, sanay na ako sa mga kagaya niyong mapagbiro, no? Ayos lang. Hindi ko naman siniseryoso yung mga sinasabi niyo At si Benjamin lamang ang paniniwalaan ko. Wika ni Ami. Hindi na lamang nagsalita pa ang dalawa at kagad sinenyasan si Benjamin. Nang makalis ang dalaga, kagad nagsalita si Oliver. Pare, ano ba namang kalokohan yun? Seryoso ka ba talaga? O pinapaasa mo lang yung babae? Gawawa naman kasi. Pabulong na wika ni Oliver. Kaya nga pare, baka mamaya kaarmahin ka dahil sa ginagawa mo. At mas malala baka madamay pa kami. Dagdag ni Lucas. Natawa naman si Benjamin sa naging reaksyon ng mga kaibigan. Grabe naman kayo kung mag-isip sa akin. Hindi ko sibuo yung bakasyon ko pag walang babae. Kaya hayaan nyo na ako. Ipapaliwanag ko na lang kay Ami pag uuwi na tayo. Huwag kayong mag-alala. Aayusin ko naman to. Tugon ni Benjamin. Siguraduhin mo lang pare Ayaw namin ng gulo. Takot ako sa karma dahil mabilis lang yung maningil Kaya mangamba ka Wika ni Oliver. Napailing na lamang ang dalawa dahil sa kalokohan ng kanilang kaibigan. Ilang linggo din ang tinagal ng mga ito doon. At nang uuwi na ay kagad nagabol si Ami kay Benjamin. Yun na nga ba yung sinasabi ko Bilisan mo Benjamin. Ayusin mo yung gusot mo Wika ni Lucas. Kagad namang kinausap ni Benjamin si Ami. Pasensya ka na Ami Kailangan ko nang bumalik sa amin. Nagbakasyon lang kami dito kaya itigil na natin kung ano man ang namamagitan sa akin. Ayoko rin naman na
Paghintayin ka sa wala eh. Wika ni Benjamin. Paano naman ako? Pinangakuan mo ko tapos ganito? Tanong ni Ami. Naiyak na ang dalaga. Naawa naman sila Oliver sa babae ngunit hindi nangelam ang mga ito. Iniwan ni Benjamin si Ami na umiiyak at nakaluhod. Tumawa pa ang lalaki nang makalis sila sa lugar. Ay nako, Mga babae nga naman, baliw sa pag-ibig. Konting lambing at pangako lang, bigay na. Wika ni Benjamin. Hindi ka ba minahal ng nanay mo, pare? Kung umasta ka, parang di babae yung nanay mo ah. Nakakapiko na yung ugali mo. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo? Una ni Lucas. Pakay ko sa kanya. Una sa lahat, siya ang lumapit sa akin. aba nung malay ko na hulog na pala siya sa akin. Kamo, gawain mo palagi kang nananakit ng damdamin ng mga babae. Alam mo sana, karmahin ka. Yung tipong babalik sa'yo lahat ng ginawa mo. Alam niyo, ang dami niyong kuda. Para kayong mga ewan na. Wika ni Benjamin. Sa puntong yon napikon na ang dalawa sa binata at akmang sasagot pa sana si Lucas. Nang bigla na lamang napahinto si Benjamin sa pagmamaneho dahil may nabunggo ito. Pare, may nasagasaan ka. Tignan natin baka buhay pa. Mungkahi ni Lucas. Kagad na bumaba si Oliver at nanlaki ang mga mata nang makita na si Ami ang nasagasaan. Pare, si Ami to ah. Dalhin natin siya sa ospital. Delikado yung kalagayan niya. Wika ni Oliver. Nahihibang ka na ba? Hindi pwedeng dalhin natin yan sa ospital. Tugon ni Benjamin. Sinuntok na ni Lucas ang kaibigan. Kagad sinakay si Ami ng sasakyan. Kung ikaw walang konsensya, ibahin mo kami. Dahil hindi kami ganun ah. Wika ni Lucas. Natahimik na lamang si Benjamin. Nadala ng dalawa ang babae sa ospital at iniwan na lamang ito doon nang masigurado nilang nasa mabuti ng kalagayan ng babae. Pagka-uwi sa tahanan, hindi maalis sa isipan ni Oliver ang ginawa ng kaibigan. Nakukonsensya ito kaya naman binalikan ito sa ospital si Ami. Ngunit wala na ito doon. Lumipas pa ang ilang buwan at nakabalik na sa kumpanya si Oliver. Nawaglit na rin sa isipan nila ang mga pangyayari. Nang sumapit ang kaarawan ni Benjamin, kagad itong nagyaya na umalis. Napagpasyahan nilang magpunta sa Negros. Sumang-ayon ang dalawa at hinanda ang sarili. Habang nasa biyahe ang mga ito, bigla na lamang silang may nasagasaan na itim na pusa ngunit wala naman silang nakita. Baka naman, nagkamali lang tayo. Tara na, sayang yung oras tsaka paggabi na oh. Wika ni Oliver. At dahil bago lamang sa lugar, kailangan nilang magtanong. Nakita nila ang isang lalaking naglalakad at nagtanong ang mga ito ng direksyon. Dumiretso lang kayo at lumiko sa kaliwa. Doon na ang hinahanap nyo. Tugon ng lalaki. Kagad namang nagpasalamat ang magkakaibigan. Ngunit nang makarating sa sinabi ng lalaki, napagtanto ng magkakaibigang naliligaw na sila. Akmang ililiko pabalik ni Benjamin ang sasakyan. Bigla naman itong nasira at ayaw nang umandar. Langya, napakamalas naman oh. Sa gitna pa talaga ng kakahuyan tayo naligaw. Wika ni Lucas.
Magpahinga na lang muna tayo. Bukas ko na ayusin kapag may araw na. Tugon ni Benjamin. Sumang-ayon naman ang dalawa. Hindi kagad nakatulog ang mga ito kaya naman nagkwentuhan muna sila. Alam niyo ba? May sinabi sa akin noon si Aling Corazon eh. Wika ni Oliver. Ano namang sinabi niya sa'yo? Tungkol saan naman yung sinabi niya? Tanong ni Lucas. Ang sabi niya, iwasan daw nating bumiyahe. Kasi nakasunod daw sa atin yung kamalasan eh. Wika ni Oliver. At naniwala ka naman sa baliw na yun. Eh wala namang ibang alam yun, kundi magsalita ng kung ano-ano. Pero tignan mo pare, parang nagkakatotoo yung sinasabi niya. Abot-abot na malas yung natami natin, buhat nung saktan mo si Ami. Naalala mo na naman ng babaeng yon. Kinalimutan ko na nga eh, hindi ba? Paulit-ulit lang. Wala ka kasing konsensya eh. Balak mo pang takasan matapos mong masagasaan. Wika ni Lucas. Nagsimula nang magtalo ang dalawa at napansin naman ni Oliver na tila may dumadaan na. Teka, napansin niyo ba yun? Parang may dumaang tao ah. Tumingin pa nga siya sa atin. Wika ni Oliver habang nakaturo sa isang direksyon. Paano naman magkakatao dito, Oliver? Nasa gitna tayo ng kawalan. Hindi ko alam kung sinadya ba nung lalaking tinanungan natin na iligaw tayo o sadyang nagkamali lang ako ng pagkakaintindi. Tugon ni Benjamin. Ilang sandali pa napapitlag ang tatlo dahil may narinig silang pagtawa. Teka, narinig niyo ba yun? May tumatawa. Baka naman may mga tao dito. Wika ni Lucas. Bababa na sana ito ngunit bigla na lamang may dumaan na malaking ibon kaya naman natakot ito. Halos magtayuan ang balahibo ng magkakaibigan dahil sa kakaibang tinig na naririnig at nakikita. Maya-maya pa, napagpasyahan na lamang ng mga ito na matulog na lamang dahil sa pag-aakalang guni-guni lamang nila ang narinig. Habang mahimbing nang natutulog ang mga ito, bigla na lamang may kung ano na bumato sa salamin ng kanilang sasakyan. Kaya naman nagising ang magkakaibigan. Putik, ano yun? Basag yung harapan ng kotse. Ang laki ng batong yun ah. Wika ni Oliver. Hindi ko nga rin alam eh. Naalimpungatan nga lang ako. Tugon ni Lucas. Pakiramdam ko, may nanonood sa atin eh. Dumampot kayo ng pwede niyong gamitin panlaban. Iba na ang kutob ko. Mungkahi ni Benjamin. Ilang sandali ang lumipas na pagtanto ng mga ito na tila may nanonood sa kanila. Kaya namang binuksan ng mga ito ang kanilang flashlight. Nanindig ang balahibo nila Oliver nang makita ang isang grupo ng kakaibang nilalang. Naglalaway ang mga ito at handa nang sumugod sa kanila. Putya, aswang ang mga yan. Takbo, bilisan nyo. Tumakas na tayo dito. Hindi tayo bubuhayin ng mga yan. Sigaw ni Lucas. Lumabas ng sasakyan ng mga ito. Nagtakbuhan ang magkakaibigan hanggang sa nagkahiwa-hiwalay. Lucas! Benjamin! Nasaan na kayo? Buisit, bakit ngayon pa nawalan ng signal? Tanong ni Oliver sa sarili. Nagpatuloy lamang ito sa pagtakbo pabalik. At nang mapansin ito na tila may bahay sa harapan,
Nag-aalinlangang pumunta doon ang binata. Hanggang sa nakarating sa isang tahanan si Oliver. Dito niya nakilala si Mang Henry na isang albularyo. Oh, anong nangyari sa'yo binata? Bakit parang takot na takot ka? Tanong na matandang lalaki. Kaagad nitong pinapasok sa tahanan ang binata at pinainom ng tubig. Inatake po kami ng kakaibang nilalang manong. Hindi ko po alam kung saan napunta yung dalawa kong kaibigan eh. Tulungan niyo po kung iligtas sila. Baka napano na po yung mga yun. Wika ni Oliver. Nagpunta ba kayo sa pinakadulo nitong lugar? Tanong ni Mang Henry. Opo. Yun po kasi yung sinabi sa amin nung tinanungan namin eh. Pero nakarating po kami sa abandonadong lugar. Walang kabahay-bahay tapos nasira pa yung sasakyan namin. Tugon ni Oliver. Nago, teritoryo ng mga asbo at bangkila ng lugar na yon. Marahil sinadya niyang iligaw kayo sa lugar na yon upang maging biktima. Ano po yung mga binabanggit ninyo? Basta alam ko, mga halimaw po sila. Mga uri yon ng aswang. Ikalma mo ang sarili mo. Marunong ka bang humawak ng sundang? Dalhin mo ito at babalikan natin ng mga kaibigan mo. Wika ni Mang Henry. Mabilis na kinuha ni Oliver ang sundang na iniabot sa kanya ng matanda. Bumalik ang mga ito sa lugar ngunit hindi nila nakita ang dalawa. Mukhang nabihag na yata sila ng mga aswang na yun. Anong gagawin natin, Mang Henry? Baka mapahamak ang mga kaibigan ko. Tanong ni Oliver. Masyado nang malalim ang gabi. Delikado kung lulusob tayo sa kuta nila ng ganitong oras. Paniguradong lalapain lamang nila tayo. Tugon ni Mang Henry. Matapos sabihin ang mga katagang yon, bumalik muna sa tahanan ni Mang Henry ang dalawa. Hindi umuwi sa kanila sa halip na natili ito at nagpasyang makikipagtulungan sa albularyo upang sagipin ang dalawang kaibigan. Mang Henry, ano pong maaari nilang gawin sa mga kaibigan ko? Tanong ni Oliver. Mabagsik ang mga bangkilan at asbo. Ang bangkilan ay kayang gumawa ng ordinaryong aswang sa pamamagitan lamang ng paghalik at isasali nito ang perlas ng pagiging aswang. Samantalang ang asbo naman, kumakain ng lamang loob ng tao. Nagtataka lamang ako. Matagal na panahon nang nananahimik ang magkapatid na Amy at Jack. Buhat nang manumpa sila sa mga tao dito sa aming baryo na wala silang bibiktimahin. Gayon lang naulit. Pagsasalaysay ni Mang Henry. Teka, ano pong sinabi ninyo? Ami, paano niyo po siya nakilala? Tanong ni Oliver. Mabagsik ang magkapatid na yon. Pero nang matalo ko sila sa laban, nagkaroon kami ng kasunduan na kailanman wala silang gagambalaing taga rito man o kahit na dayo. Kaya nagtataka ako kung bakit napili nilang biktimahin kayo. Wika ni Mang Henry. Kung hindi po ako nagkakamali, kung si Ami nga ang tinutukoy mo, malaki yung kasalanan sa kanya ng kaibigan ko eh. Paniguradong nasa panganib na sila. Kung ganon, may kasalanan kayo sa kanila. Mukhang hindi kita maaaring tulungan. Wika ni Mang Henry. Kagad namang lumuhod si Oliver sa paanan ng albularyo at nakiusap. Pakiusap, Mang Henry. Tulungan niyo ho ako. Handa akong magbuwis ng buhay mailigtas lamang ang mga kaibigan ko.
Hindi ako matatahimik kung wala akong gagawin para tulungan sila. Wika ni Oliver. Nakaramdam naman ng awa si Mang Henry sa binata. Kaya kahit labag man sa sinumpaan, nagpa siya itong tulungan ang binata. Mapalad ang mga kaibigan mo sa'yo dahil handa kang gawin ang lahat para sa kanila. Bibihira lamang ang tunay na kaibigan. At bilib ako sa iyo kaya tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Wika ni Mang Henry. Nayakap pa ni Oliver ang matanda sa sobrang tuwa. Kaagad nang naghanda ang dalawa upang lusubin ang kuta ng mga asbo at bangkilan. Nang makarating sa lugar ng mga aswang, unang humarap si Henry. Bakit napapunta ka dito sa aming kuta, Tandang Henry? Tanong ni Jack. Narito ako para sa dalawang dayong binihag niyo. Pakawalan niyo sila kung ayaw niyo ng gulo. Tugon ni Mang Henry. Huwag ka nang mangialam dito, tanda. Malaki ang atraso sa akin ng lalaking yun. Kaya umalis ka na lang. Wika ni Ami. Sumenyas ito sa mga kasamahang paalisin ng matanda. Ngunit hindi pa man nakakalapit ang mga ito. Nagbagsakan na sila sa lupa. Alam kong hindi niyo na naisin na magalit ako. Dahil sisiguraduhin kong mauubos ang lahi niyo ngayon din. Pakilamero, wala kang magagawa dahil papatayin ko ang dalawang yun. Wika ni Ami. Akmang pasugod na ito sa matanda. Inangat ni Henry ang kamay at umangat sa lupa si Ami. Hinagis yun na matanda at nang bumagsak sa lupa ay wala na itong buhay. Ikaw mismo ang nagsimula ng gulo. Papatayin kita, tanda. Sigaw ni Jack. Akmang sasaksakin na nito si Mang Henry. Dumating si Oliver at nagawa nitong harangan ang pag-atake ng aswang. Ako na ang bahala sa kanila, Oliver. Itakas mo na ang mga kaibigan mo. Utos ni Mang Henry. Kagad namang kumilos ang binata at tinanggal ang tali ng dalawang kaibigan. Kagad na dumampot ng armas ang dalawa at tinulungan nila si Mang Henry sa pakikipaglaban. Minuto lamang ang lumipas na ubos na ng mga ito ang kalaban at kagad umalis sa lugar. Labis na nagpasalamat ang dalawa kay Mang Henry. Salamat. Dahil hindi niyo kami pinabayaan. Wika ni Lucas. Naway maging aral sana sa inyo ang mga nangyari. Lalo na sa iyo, Benjamin. Mapalad kayo dahil hindi kayo iniwan ng inyong kaibigan. Ginawa niya ang lahat para makumbinsi akong iligtas kayo sa kamay ng mga aswang. Tugon ni Mang Henry. Labis na nagpasalamat ang tatlo sa albularyo. Buhat ng araw na yon, natuto na si Benjamin. Hindi na ito nanakit pa ng babae. Sa kasalukuyang taon may asawa at anak na si Oliver at Lucas. Samantalang si Benjamin naman, labis na pinagsisihan ang lahat ng nagawa. Nanilbihan ito sa simbahan bilang isang pari para pagbayaran ang lahat ng kasalanan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.